Hello mga kababayan, panibagong vlog po natin. Alam niyo mga mahal na kababayan, nagtataka tayo bakit may mga Pilipino na bulag pa rin sa katotohanan. Alam niyo kung bakit? Sa halip na kampihan ang nagpapatupad ng tamang batas, lalong-lalo doon sa mga pagdating sa mga drug addict na yan, na walang ibang ginagawa kundi abusuhin ang mga minsan naging biktima ng pang-aabuso ng mga kabataan, ginagahasa, di ba? Kailangan pa bang dalhin yan sa kulungan ang mga ganyan? Kung ako siguro hindi na. Kasi nako, ang mga ganyan hindi na pwedeng i-rehab ang mga ganyan. Tama si Duterte, di ba? O tingnan niyo ngayon ang nangyayari. Ang dami-dami na naman ngayon kumakalat ng mga walang hiyang mga drug addict na yan, mga addict, mga bangag. O, di ba? O, nakita nyo, may isa na namang babae. Anong ginawa? Hinulog sa septic tank pagkatapos gahasain. Tama ba yun? Karumal-dumal yun. O, tapos ito mga kababayan natin, ang gusto dalhin pa sa korte, dalhin pa sa i-rehab pa. Kung sa akin lang, nako. Hindi na yung makatao. Isipin mo, bata, gahasain, ihulog pa, patayin. Oh, di ba? Siguro kung magulang iwan ko na kung mapapatawad ko pa. Kaya tingnan niyo ang sinisigaw ng taong bayan ngayon. Si Duterte ang hinahanap nila. Bakit isinisigaw ba nila si Marcos? Baliktad na nga ang nangyayari. Oh, di ba? Napapansin niyo mga mahal na kababayan? Ang sigaw ng taong bayan ngayon ay ibalik si Duterte. Bakit? Dahil gising na ngayon sa katotohanan ang taong bayan. Hindi na maluloko ng sino man ang mga tao ngayon. Gising na sa katotohanan. Kaya tingnan nyo, napakalaking problema ngayon ni Marcos sa ginawa niya kay Duterte. Problema talaga niya yun. Bakit? Naging red mark sa kanya ang ginawa niya. Ang ginawa niya na pinahuli niya sa ICC, itong si Duterte, na kung iisipin ay meron naman tayo ditong meron tayo ditong tinatawag na judicial branch, di ba? Yung korte natin, yung Supreme Court natin. Bakit hindi ba kayang hatulan dito sa Pilipinas ang nagkasala dito sa Pilipinas at ibibigay pa sa ibang lahi? Isa lang ang ibig sabihin yan mga mahal na kabayan. Isa lang ang ibig sabihin. Mahina ang administrasyong ito. Mahina ang pamahalaan ngayon. Bakit? Bakit niya ibibigay sa iba? Bakit niya pahahatulan sa iba? Ibig sabihin, hindi niya kaya. Hindi kaya ng pamahalaan natin. Hindi dumaan sa tamang proseso. Kaya yung nabasa natin na talagang abduction ang nangyari, di ba? Hindi man lang dumaan dito sa procedure, sa tamang procedure ang paghuli kay Duterte. Nako. Kaya napakalaking red marks po kay President Marcos ang ginawa niya kay Digong, kay Duterte, kay Tatay Digong, na ngayon nakikita niyo, napapansin niyo, di ba, lahat ng taga Mindanao, yan diyan sa Ormoc City, tingnan niyo, ang isinisigaw ng taong bayan, hindi lang libong-libong tao nga nandiyan, milyon na tao nga nandiyan, nagkakaisa na, nagising na sa katotohanan. Ayan, di ba? Kasi nga hindi kayo nakinig. Nang nagsagawa ng peace rally ang Iglesia ni Cristo, yun, hindi kayo nakinig. Hindi nakinig. Ano pa? Kung ano-ano pang mga paninira ang sinasabi sa Iglesia ni Cristo. O tingnan nyo ang nangyayari. Nagkabukingan na, nagkahalataan na. O diba? Pati itong mga marami ng mga senador, ang mga senador nag-resign na. Bakit? Takot na sila. O diba? Bakit? Ay talagang paiimbestagahan kung ano yung mga nangyayari talaga na nangyayari sa pamahalaan natin. Nako. Iwan ko lang kung sa darating na halalan may mananalo dyan sa Team Alyansa na yan. At iwan ko lang kung sa susunod may makakaupo pang Marcos sa pamahalaan natin. Iwan ko lang. Dahil karamihan na ata ngayon ng tao ang isinisigaw si Duterte. O paano na yan? Paano na kung maging president itong si Sara? Saan kayo pupulutin? O di ba? Saan kayo pupulutin kung si Sara mismo ang maging pangulo? O saan na kayo? Nako.
Ako hindi ako maka Duterte. Hindi rin ako maka Marcos. Nagmamasid lang tayo. Kasi kung masamang pangulo si Rodrigo Roa Duterte, bakit milyon-milyong tao ang nagsisisigaw ng kanyang pangalan na ibalik si Duterte? Di ba? Bakit milyon-milyong tao ang nagrarally diyan sa Mindanao, diyan sa Kamaynilaan? Di ba? Eh, bulag ka naman siguro kung hindi mo yan nakikita. Bulag ka naman siguro kung hindi mo yan nahahalata. O nagbibingi-bingihan ka lang. O sadyang bulag ka talaga sa katotohanan. Ganun lang yun. Kaya alam nyo mga mahal na kababayan, tayo, nag-aabang lang tayo ng mga balita pero nakikita natin, napapansin natin talaga ang isisigaw ng taong bayan, walang iba, kundi si former President Rodrigo Roa Duterte. Pati dyan sa Netherlands, nagrarally na. Sa Hong Kong, di ba? Mga kababayan natin dyan, sino ang sinisigaw? Duterte. Eh bakit sila ganun? Bakit nila sinusuportahan si Duterte? Kasi alam ng taong bayan kung anong klaseng pangulo si President Rodrigo Roa Duterte, former president natin. Kung ano ang tulong na ginawa niya, kung ano yung mga ginawa niyang mga proyekto na hindi yan mapasusubalian o dito sa administrasyon ngayon. Ano ang project na ipapakita? O di pa wala. Ako. Tapos nawawala pa ang maraming mga budget, mga pondo. Saan ba napunta yun? Yung PhilHealth lang. Yung nakakainis sa PhilHealth. Kami ba namang zero subsidy ang PhilHealth? O, diba? Kaya mga mahal na kababayan, mahirap na ganun. Mahirap na ganun ang ginagawa nila. Kaya ang taong bayan ngayon talagang sinisigaw si Duterte. Kaya bahala kayo. Talaga, yung sa darating na halalan, iwan ko lang kung may makakapasok pa na Marcos. May makakapasok pang alyansa. Yung isinisigaw nila ngayon, gising na ang tao sa katotohanan, mga mahal na kababayan. Kaya iwan ko lang. Kaya yung mga nagbibingi-bingihan dyan, yung mga Marcos dyan, iwan ko lang sa inyo. Diba? Mauulit ang sigaw ng taong bayan, yung revolution dati, nangyayari na ngayon. O diba? Sa panahon ni Ferdinand Marcos Sr., anong nangyari? Ang daming demonstrasyon, ang daming rally, pinaalis pa si Marcos, yung ama niya. Sino nagpaalis? Taong bayan. Baka ito ang hinihintay nitong Pangulo natin, na baka ang tao na ang magsisigaw at pupunta dyan sa Malacanang para paalisin din siya kagaya ng kanyang ama. Diba? Kasi parang nahahalata na natin nahahalata na. Halatang-halata na kung sino. Hindi nga niya maipaliwanag kung nasaan yung mga pundo na punta di ba? Saan ba napunta yung mga pundo na nawala? Bilyon pa naman. Kung ngayon bumabalik na sa kanya lahat. Ayan ako nag-o-observe lang tayo mga mahal na kababayan. Hindi tayo naninira. Wala tayong sinisiraan. Nag-o-observe lang tayo. Pero yun ang nangyayari ngayon. Ang akala siguro ng administrasyon ay mabaling yung attention kay Duterte at hindi mapansin ng taong bayan yung mga nawawalang mga pondo, mas lalong lumala. Di ba? Nabaling ang atensyon, saan napunta yun? At ang taong bayan, ang puso nila, ayun na, sa Duterte na lahat. Paano yan? Paano ka na, Mr. President? Sinira mo mismo ang pangalan mo. Sa ginawa mo kay former president, na hindi ka man lang naawa, na hindi mo man lang inisip na sa panahon ni Duterte, siya lang ang tanging pangulo na nakapagpalibing sa tatay mo. Marami ang dumaan na pangulo, hindi mo lang nailibing, hindi mo lang pinansin ang tatay mo. Pero itong si Rodrigo Roa Duterte, siya ang nagpalibing kay papa mo. Pero anong ginawa mo? Pinakulong mo. Anong ibig sabihin nun? Kawalang utang na loob. Diba? Ganun lang yon, kawalang utang na loob. Nangihinayang kayo sa mga buhay na nawala dahil sa mga adik na yon. Tingnan nyo nga kung ilang milyon ang taong sumisigaw at natulungan ni Duterte. Ilang milyon ang natulungan. Diba? Samantalang kayo binibilang nyo, libo lang, 14, 20, 34 na naging biktima ng yung tinatawag na casualty sa drug on war. Hindi talaga maiiwasan yun. Di po ba?
At hindi natin alam kung talagang si Duterte ang nagpapatay doon. Eh, paano kung yung mga kinukuhaan nila ng supply ng drugs, yun ang nagpapatay sa kanila? Dahil baka kumanta sila. Oh, hindi nyo lang ba naisip yun? Oh, tapos ibabalin nyo kay Duterte sa Pangulo. Oh, ngayon. Kaya mga mahal na kababayan, shout out na lang dyan sa mga pro Marcos. Iwan ko lang, ako, wala akong kinakampihan, hindi ako maka-Duterte, hindi rin ako maka-Marcos. Nagpa-vlog lang tayo. Pinapahayag lang natin kung ano yung nauobserbahan natin mga mahal na kababayan. O ngayon, ang isisigaw ng taong bayan, sino? Si Marcos ba o si Duterte? O diba? Multiple choice lang. 2 options, Marcos or Duterte ang sinisigaw. Ang napapansin ko kapag nag-scroll ng mga YouTube videos, lahat ang sinisigaw, Duterte, palayain si Duterte, ibalik si Duterte. Oh. Kung hindi mabuting pangulo yan, mabuting naging pangulo. Isisigaw ba ng milyon-milyong tao ang pangalan niya? Na President is innocent, Rodrigo Duterte is innocent. Free him, di ba? Palayain. Oh. So mga nakababayan, kayo nang bahalang humusga. So maraming salamat at pasensya na kayo sa background natin kasi hindi na tayo kailangan ko na talaga mag-vlog kasi medyo nalilita tayo sa upload. So shout out po sa lahat ng kapatid sa Iglesia ni Cristo at sa lahat po ng kababayan natin Luzon, Visayas at Mindanao. Ipaglaban kung ano ang nasa tama, piliin sa susunod na halalan kung sino ang karapat-dapat at huwag nang ipagbili ang boto nyo. Yun lang ang masasabi ko. Piliin nyo ang maka-Pilipino, hindi maka-piso. Yun lang.